mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is December 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Marian Medical Arts dito yan sa may Dahlia Avenue, Fairview, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may SM City, Novaliches Highway, sa may Quirino Highway po yan, Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private na yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay pa, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Ikan narito na ang mga detalye. Sa detalye po natin mga balita, posibleng mailabas ng Philippine National Police o PNP ngayong araw ang resulta ng autopsiya sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasi matapos pumayag ng pamilya ni Cabral ay sa ilalim ito sa autopsiya. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Juanyo, nakapagsalita ng PNP, sa pamamagitan ng autopsiya ay matutukoy kung ano ang ipinamatay at anong oras na sa si Cabral. Samantala, kinumpirma rin ni Juanyo na inalis sa pwesto si Police Major Peter Capson, ang hepe ng Tuba Benguet Municipal Police, matapos makitaan ng mga pagkukulang sa isinagawang investigasyon. Kasama na rito hindi agad pagkuha sa mga cellphone ni Cabral mula sa kasamang driver nito. Ayon ni Juanyo, malaki ang may tutulong ng mga cellphone ni Cabral sa investigasyon. Samantala, hindi inalis sa pwesto si Benguet Police Provincial Director Colonel Lambert Suerte matapos siyang matapos niya makumpinse ang pamilya na isailalim sa autopsiya ang bangkay ni Cabral. Samantala, nakatagda sa ng itulog ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong na kinasasangkutan ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kaugnay ito sa umano'y anomalya sa flood control project sa Bulacan bago pa siya masawi. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, kasama rin sa kaso ang ilang opisyal ng DPWH sa Bulacan at maging ang mga proponent na nakinabang sa proyekto. Sinabi rin ni Padulyon na magsisimula pa lang sana ang preliminary investigation na pinasangkutan ni Cabral. Ibang balita, nagsimula na ang buhos na mga sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX ilang araw bago masuko. Ayon kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, kahapon, lumagsa na ang mga motoristang pauwi ng probinsya. Hindi aniya maaaring makapaglagay ng counter-flow dahil marami rin ang mga sasakyan sa southbound lane. Dagdag pa ni Ignacio, nasa 1,500 tauhan ang kanilang idinemploy sa NLEX kabila ang mga patrolman, teller at incident response team. Ipinatutupad na rin aniya ang e-towing. Mahapon, wala lang po tayo wala lang po ating lane. And pag-ibig po na PM po mahapon, pag-ibig po tayo ng meeting para sa mga class 1 sa Liga 15. Kaya ang bang December 26 AM
ulat ng December 23 p.m. hanggang December 25 p.m. Kita naman po, ang isa po ng December 20 p.m. hanggang January 1 p.m. And then, last po, January 20 p.m. hanggang January 5 p.m. Ayon pa kay Ignacio, sa ngayon, wala silang naitatalang problema sa RFID. Lalo't mahigit 90% sa mga motorista ay naka-RFID na. Bagamat mahaba pa rin ang cash pay. Paalala ni Ignacio sa mga motorista, isipin muna kung nasa tamang kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe. Magpakabit na ng RFID at siguraduhin may sapat na dosito. Bawag lang anya sa hotline ng 135000 kung sakaling magkaroon ng problema sa daan. Samantala mga kapuso, nagsimula ng dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mga pasaherong magtutungo sa mga probinsya ngayong kapaskuhan. Ayon kay Colin Calmasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, kagabi pa lamang ay umabot na sa 186,231 ang foot traffic sa PITX na mas mataas kumpara sa normal na 15,000 na pasahero kada araw. Kasabay ng pagdami ng mga biyahero, agad nagpatupad ang PITX ng bagong ticket booth assignment. Kabilang nito ang ticket booth 1 na ikalawang palapag para sa biyaheng Bicol. Ticket booth 2 sa ikalawang palapag para sa biyaheng Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro. Ticket booth 3 sa ikalawang palapag para sa biyaheng Visayas at Mindanao. Ticket 4 pa sa ikalawang palapag para sa biyaheng Bicol, non-aircon ordinary. Ticket booth 6 sa ground floor para sa biyaheng Banorte. Samantala, pansamantala namang nakasara ang ticket booth 5. Pinapayon mga pasahero na sundin ang bagong assignment ng ticket booths upang maiwasan ang kalituhan at abala. Samantala, inaasahan namang dadagsa ang nasa 200,000 pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa December 3. Halos fully booked naman na ang ilang biyahe ng mga booth sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon sa pamunuan ng PITX, 42% ng fully booked ang biyaheng Bicol mula December 19 hanggang December 24. Gayunman, tiniyak ng PITX na mayroon pang mga booths na available para sa mga pasaherong uuwi ngayong holiday season. Sa panayam naman ang programang Double Weg sa Double B, sinabi ni Jason Salvador, pinuno ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, na maaga nilang pinaghandaan ang pagdagsa ng mga pasahero. Sa katunayan, pagkatapos pa lang ng undas ay nakipagtulungan na sila sa mga bus operator para mariyak na may sapat na bilang ng mabibiyahing bus. Tulungan na tayo agad sa ating mga bus operators, sa ating mga movement regulators para tiyakin na may mga additional units po tayo at may mga special permits na may issue. Kasi kapag nung napagin mo last year, medyo na mahaba yung traffic dahil sa matikulan dahil nagkaroon ng konting road repair, no? After ng bagyo. So, na-affect pa din turnaround dahil medyo marami pa yung speed. So, para maiwasan so, siyempre, nag-subscribe na rin tayo sa mga units. Yan po ang tinig ni Jason Salvador, pinuno ng Corporate Affairs and Government Relations ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Oras mga kapuso, alas 11:42 ng umaga. Pinalakas na ang seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ang sinabi ni Jason Salvador, pinuno ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX. Kasunod na rin ang pagdagsa ng mga pasaherong magtutungo sa mga probinsya ngayong holiday season. Ayon kay Salvador, nagsagawa na sila ng 24 oras na deployment ng mga police at K9 units at booking guards. Bukod pa rito, naglagay na rin sila ng mga marshal na pag-iikot sa terminal bilang dagdag seguridad sa mga pasahero. Talaga tayo mga uniform na tinatawag yung mga parang sikreta ng mga araw. No? Parang umikot-ikot, nagsisilbing mga tayo, no? Parang observe, parang tingnan kung may mga kanilang kilos yung ating mga tao doon sa meeting. Kasi pag ganito pa sa season, maraming tao, baka maraming manamantala, yun ang iiwasan natin. Yan pong tinig ni Jason Salvador, pinuno ng Corporate Affairs and Government Relations ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Super Balita sa Tanghali! Tiniyak ng National Bureau of Investigation na NBI na hindi bibigyan ng special treatment ang kontrabida
Nauna na sinabi ko. Hindi ilalagay sa specially designated area ng Lapu-Lapu Stress na City stress na yun. Kaya at ang mga opisyal ng DPWH. Dagdag yung iba magsasagawa ng libuang inspeksyon ng Lapu-Lapu Parang wala daw siyang kasama. Airport Branch 27 sa kulungan para masigurong hindi bibigyan Ano? ng special treatment ang mga ito. Nabatid na Sino? dumating kahapon si Kaya at ang walang opisyal ng Naghiwa daw ng sin si ate. sa Mactan Wala daw din naman. International Airport kung saan agad silang harap sa korte bago ilipat na Lapu-Lapu City Jail. Naharap si Kaya at ang Ano oras siya, Alice? ng DPWH sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa 96.5 million pesos na buong flood control project. Sabihin mo, tita Dalin, ang dal-dal ko, no? Hindi, meron tayo dyan, tita Dalin. Ang super balita sa tanghali. Oras na kapis alas 11:45 ng umaga. Labanan ng fake news lamang ito. Dalin, meron tayo dyan. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, Stephen A. for Yes News Commentary goes to Vera Delgado sa Super Radio DZBB 994 kHz GMA Network. Pero de Prado sa Super Radio DZBB News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Educational Program. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna ito sa katula. At tayo ay hindi tayo nakapag-play. Takasan muna natin itong vlog na dito. At hindi sa pag-aarte, pero wala tayong tutubuin talaga. Wala. Yan. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.